Si Tabitha ay patagong tumakas sa ospital kahit na nanghihina pa siya at nang makalabas siya ay nakita niya ulit ang batang tumulak sa kanya sa tower at nang sundan niya ito ay nawala ito. Samantala, si Jade ay nakabalik na galing sa kuweba at parang wala siya sa katinuan dahil sa kanyang mga nasaksihan sa loob ng kuweba. Dahil sa pag-aalala ng kanilang mga anak nagpa siya si Jim na hanapin si Tabitha ngunit pinigilan siya ni Boyd at Kenny. Tinuro ni Boyd ang daan kung saan nakita nila ni Sarah ang tower, kaya nagplano silang pumunta sa kabubatan at gustong sumama ni Kenny. Kaya naman naghanda si Kenny at Jim sa kanilang paglalakbay sa kabubatan. Si Fatima naman, dahil sa kanyang pagbubuntis ay palagi siyang nagsusuka at masama ang pakiramdam at naging mapili din siya sa pagkain. Sina Elise at Donna naman ay nagpa siyang mag-harvest ng kanilang mga pananim dahil baka masira na naman ito kapag bumagyo, ngunit nagulat sila nang makitang wala silang aanihin dahil lahat ay mga bulok na sa hindi malamang dahilan. Dahil dito nagpanik ang mga tao at pilit na nanghihingi ng rasyon sa nanay ni Kenny. Nagpumilit ang mga itong pumasok sa bahay nila. At si Randall naman ay nanguha ng alaga nilang hayop ngunit pinigilan siya ni Victor. Pinigilan din siya ni Boyd at ipinaliwanag sa kanilang lahat na kailangan nilang magtulungan para makasurvive sila hanggang sa makahanap sila ng paraan kung paano makakauwi. Si Tabitha naman ay nanghiram ng cellphone sa mga babae at tumawag sa kanyang nanay para ipaalam dito na okay lang siya at matagal pa siyang makakabalik. Si Kenny at Jim naman ay naglakbay na sa kabubatan at nakakita sila ng mga bungo na nakatusok sa mga kahoy. Nakakita din sila ng mga kubo doon at dahil malapit ng gumabi ay napagdesisyonan nilang manatili doon. Si Tabitha naman ay nangumpisal sa isang pare dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin at sinabi niyang wala siyang mahihingan ng payo dahil baka isipin lamang ng mga tao na nababaliw siya. Nang aalis na sana siya kinausap siya ng pere at tinanong kung may mga anak daw si Tabitha dahil napansin nito ang lunchbox na dala niya. Sinabi niyang Victor daw ang pangalan ng may-ari nito. At nang tingnan niya ang loob nito, nakita niya ang nakasulat doon at nagkaroon siya ng ideya. Si Elgin naman ay nanghihina at sinabing parang palaging may nakatingin sa kanya. Nakita niya ang kulubot na babae na siyang dahilan ng muntikan niyang pagkalunod sa bathtub. Lumapit ito sa kanya habang kausap niya ang matandang babae, ngunit nagising siya dahil isa lang pala itong panaginip. Sina Donna naman ay nagtalo-talo dahil sa nangyari sa kanilang mga pananim at napagpasyahan nilang tipirin na lamang ang kanilang mga hayop para makasurvive sila bago tumubo ang itatanim nilang mga bagong tanim. Si Tabitha naman ay pumunta sa bahay na nakasulat sa lunchbox ni Victor at doon nagkita sila ng isang lalaking kamukha ni Victor. Nang tatabuin na sana siya nito, nakita nito ang lunchbox at tinanong siya kung saan niya nakuha yon. Sina Jim naman ay nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng kubong kanilang tinutuluyan at nang titingnan na sana nila ito ay nawala ito. Samantala, hindi alam ng mga tao na pinakawalan ng mga nilalang ang kanilang mga alagang hayop. Narinig nila Boyd ang huni ng mga hayop at nang tingnan nila ito sa bintana ay nakita na lamang nila ang kanilang mga nakawalang mga alagang hayop. Kaya naman lumabas sila ni Jade para ibalik ang mga ito sa barn. Nakita din nila Victor ang mga hayop kaya lumabas din sila ng nanay ni Kenny para ibalik ang mga ito at naiwan sina Julie at Ethan sa loob ng bahay. Narinig din ito ni Randall at nang tumingin siya sa labas ng bus ay nakita niya sila Boyd at ang mga nilalang na palapit. Binusinahan niya ang mga ito para malaman nila Boyd na naroon na ang mga nilalang. Si Ethan naman ay tumingin sa bintana at nakita ang hayop na kukunin sana ni Randall ng umagang yun kaya naman binuksan niya ang pinto. Ngunit nakita na lamang niya ang matanda na nang bibikitima ng mga bata at nang isasara na sana nila ang pinto ay pinigilan nito kaya tumakbo na lamang sila papunta sa likod ng bahay. Nang makalabas sila, tinulungan sila ni Sarah para magtago at nang matatagpuan na sila ng mga nilalang ay lumabas sila sa kanilang pinagtataguan at tinulungan sila ni Randall na makapasok sa bus. Sina Boyd naman ay sinundan ng mga nilalang at napalibutan si Jade. Binutas ng nilalang ang leg ng bakang hawak ni Jade, kaya naman sinuot ito ni Boyd. Pumasok si Jade at Victor sa isang barn, kasama ang mga hayop habang sina Boyd at ang ina ni Kenny ay pumasok sa isa pang barn. Nilagyan ni Boyd ang pinto ng anting-anting at inakala nilang ligtas na sila, ngunit nagulat sila nang makita ang ibang nilalang na nasa loob pala ng barn at hinihintay sila. Dinakip silang dalawa ng mga ito at kinalmot si Boyd ng isang nilalang saka siya pinusasan at tinali sa isang post. Ang ina naman ni Kenny ay sinugatan sa ulo at pinahirapan. Para siyang inaasar ng mga nilalang at pinakita sa kanya ang paghihirap ng ina ni Kenny sa kamay ng mga ito, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi tingnan na lamang ang pagdurusa nito. Kinaumagahan, pinuntahan ni Jade sina Boyd sa barn at nakita niya ang nakataling si Boyd at ang malagim na sinapit ng nanay ni Kenny.
Dinala nila ang bangkay nito sa simbahan at tinanong ni Jade si Boyd kung bakit buhay pa rin siya kahit na nandon ang mga nilalang. Sinabi ni Boyd na pinakita sa kanya ang pagpaparusa ng mga ito sa nanay ni Kenny. Lumabas si Boyd sa simbahan na pinagtitinginan ng mga tao. Sina Kenny at Jim naman ay nakakita ng mga tanim sa likod ng kubong kanilang tinuluyan na sapat na para makakain ang buong nayon ng ilang araw. Nang makauwi sila, marami silang dalang mga pagkain, ngunit nalungkot sila nang malamang wala na ang nanay ni Kenny. Nakiusap si Kenny kay Christy na ayusan ang nanay niya para bago ito ilibing ay maayos ang itsura nito at yun ang maalala nilang imahe nito kaya naman inayusan ni Christy at Jade ang nanay niya. Si Fatima naman, palaging masama ang pakiramdam at nalaglag ang isa niyang ngipin kaya naman binisita nila si Christy para magpatingin ngunit si Mariel lang ang naroon at niresetahan siya. Nang makauwi sila Elise at Fatima ay nakita ni Fatima ang mga bulok na mga pananim nila at nang umalis ang babae ay tinikman niya ito at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya ito isinuka. Si Kenny naman ay nagplanong pasabugin ang kuwebang pinagtataguan ng mga nilalang dahil sa kanyang paghihinagpis sa ginawa ng mga ito sa kanyang ina kaya naman sinamahan siya ni Boyd. Nang papasok na sana sila sa butas ay ipinagtapat ni Boyd na nung gabing intake ang nanay ni Kenny ay kasama siya nito at wala siyang nagawa para tulungan ito kaya naman napaiyak si Kenny at bumalik na lamang sila sa bayan para tingnan ang kanyang ina. Na inayusan nila Christy. Nakiluksa ang mga tao sa bayan at nang matapos ay umuwi na sila. Habang kumakain ang mga nasa colony house ng karne, ay hindi nagustuhan ni Fatima ang amoy kaya naman lumabas siya at nakita ang mga bulok na tanim na nakatambak sa labas. Patago siyang kumuha at sarap na kumain nito. Hindi niya namalayan na naroon pala ang matandang si Tilly at nakita siya nito. Nakita ni Fatima ang matanda kaya naman tinapon niya ang kinakain at takot na tumakbo. Habang sina Kenny naman ay bumalik sa kubong kanilang tinuluyan para kumuha ng supply ng pagkain. Nag-away si Jade at ang lalaking kalbo kaya naman umalis na lamang si Jade dahil sa inis ngunit napadpad siya sa isang lugar na may 3 batong pula. Nakakita siya ng lalaking nakapako ang isang mata dun at hinawakan siya kaya naman nagsisigaw siya ngunit nang dumating ang lalaking kalbo ay nawala ito. Nagpasya si Jade na umuwi sa bayan dahil sa takot ngunit hinabol siya ni Christy at dahil dun ay nakaapak si Christy ng isang bear trap. Dahil malapit ng gumabi ay nagtulungan sila Jade para matanggal ito sa paa ni Christy ngunit bigla ulit nagpakita ang lalaki kay Jade at ngayon ay may dala na itong bungo saka ito uminom ng dugo dito at binibigay sa kanya ito. Nang tawagin ang pansin niya ni Christy ay nawala ito kaya naman tinanggal nila ang bear trap sa kanyang paa at nagmadaling bumalik sa kubo. Si Victor naman ay may hinukay na maleta sa labas ng colony house at pumunta kay Sarah dala ang maleta dahil kailangan niya daw maalala ang lahat ng mga nangyari para makatulong sa kanila. Si Fatima naman ay kinausap ng matanda at sinabing normal lang daw yon dahil buntis siya at baka weird lang ang kanyang cravings. Nag-open si Fatima na natatakot siyang baka hindi okay ang kanyang baby at gusto niyang malaman kung okay lang ba ito kaya naman nagpasya silang alamin ang sagot sa pamamagitan ng tarot reading. Nang titingnan na sana ni Tilly ang mga napiling cards ni Fatima, ay bigla na lamang may pumasok na uwak mula sa bintana at parang wala ito sa sarili. Si Tabitha naman ay nagising sa loob ng bahay ng tatay ni Victor at kinumbinsi niya ito na buhay pa si Victor at ang mga nangyari sa misteryosong lugar. Naniwala ito at pinakita sa kanya ang mga drawing ni Miranda tungkol sa misteryosong lugar. Nakita niya din ang isang replika ng bottle tree na kagaya sa pinasukan niya papunta sa tower at nag-drive sila papunta sa original bottle tree ngunit na-aksidente sila at nang magising si Tabitha ay nasa isang ambulance na siya. Nagulat si Tabitha nang marinig niya ang driver na sinabing may nakaharang daw na puno sa daan.